walang nangyaring gulo, napakapayapa, tahimik yung kabuuan. Muli po ay bumabati ako sa inyo ng isang magandang araw sa lahat ng mga makakapanood sa video ito. Balikan ko lang yung mga isinagawang National Rally for Peace ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa kabuuan na. Bagamat may mga nagsasabi noon na people power daw, mayroon daw martial law, walang katotohanan. Napatunayan yan ng buong Pilipino na nakapanood, nakasaksi sa isinagawang rally noong January 13, napakapayapa, tahimik yung kabuuan, walang nangyaring gulo. Taliwas sa sinasabi ng ilan na mga vlogger, content creator na naninira sa Iglesia ni Cristo. People power daw. Mayroon daw martial law. Ano ngayon ang nangyari? Wala. Napakatahimik. Peaceful. Sa kabuuan, mapayapa. Bagamat sa mga individual siguro na mga mamamayan, lalo dyan sa Metro Manila, yung mga galit sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, yung mga kritiko, maaring masasabi nila na grabing traffic ang idinulot. Yun ang karaniwan dyan sa individual. Pero yung layunin ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na ipaabot nila sa bawat Pilipino nakinig at nanood na nakasaksi sa isinagawang National Rally for Peace. Walang nangyaring people power, walang nangyaring martial law. Wala. Ngayon, ito naman ang topic natin ngayon. Yung binabanggit nila na impeachment. Sa aking sarili, hindi po ako nag-aral ng batas. Wala akong alam diyan, pero ito ipapaliwanag ko lang ayon sa aking kakayahan, ayon sa aking maabot, doon sa aking maabot. Ano ba yung impeachment? Ano ba ibig sabihin yan? Kung i-search po ninyo yan sa Google, to hanapin natin na impeachment. Impeachment is a constitutional remedy addressed to serious offenses against the system of government. It is the first step in remedial process that of removal from public office and possible disqualification from holding further office. Ayun, ang sabi doon, first step a remedial to remove. May disqualification pa na binabanggit. Para sa akin pag ang isang tao na impeach, halimbawa ako, may hinahawakan akong pwesto sa gobyerno, na impeach, pinatalsik, anong dahilan? Wala namang nakalagay doon na bakit siya may impeach. Walang nakalagay dyan. Ang ibig lang sabihin ng impeach ay yung ma-disqualified ka. Ma-disqualified. Para sa pagkakaunawa ko lang para sa akin lang ito. Hindi na pwedeng humawak ang isang government official ng anumang pwesto sa gobyerno once na siya ay nagkaroon ng impeachment. Yun ang pagkakaintindi ko. Ewan ko lang sa mga nag-aral ng batas. Kasi hindi naman po ako nag-aral ng batas. Yun lang ang naintindihan ko. Ang pagkakaunawa ko. Itama po ninyo ako kung mali ako. Ano ba ang layunin ng impeachment?
Napakaliwanag din yung sinabi. What is the purpose of impeachment? It is the first step in a remedial process, that of removal from public office and possible disqualification from holding further office. The purpose of impeachment is not personal punishment. Rather, its function as primarily to maintain constitutional government. Ano ba yung purpose ng impeachment? Nakalagay diyan, not personal punishment. Walang personalan. Pag sinabing ganun na impeachment is not for personal punishment. Ang kwan doon, for constitution. Yun, yung purpose. Yun ang function niya. Primarily to maintain the constitutional government. Walang personalan pag impeach, pero yung mga mabanggit ko lang, yung mga taong gustong ma-impeach at isa sa ating pinakamataas na tao dito sa ating bansa, yung Vice President. Para sa akin lang, mayroon silang personal na galit. Yun ang sa akin lang. Ewan ko lang kung wala namang nakalagay dyan na bakit siya i-impeach, ano ang dahilan. Wala namang nakalagay doon na impeachment is because of, wala eh. Walang nakalagay. Yun lang, siguro naman naiintindihan naman ninyo. Ang hirap po ipaliwanag kasi hindi naman ako nag-aral ng batas. Wala akong pinag-aralan sa batas. Ang hirap pala na maging low tawag nito. Basta yung mga nag-aral ng batas. Ganun pala, ang hirap pala. Pero pag dumaan ka sa impeachment, sa pagkakaalam ko, inuulit ko, hindi ka na pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kasi na-impeach ka na, naalis ka na. Disqualification, nakalagay doon. Yun lang ang sa akin. Ito naman, ibabalik ko yung tanong. Bakit gusto ng iba na ma-impeach ang ating Vice President? Anong dahilan? Kasi doon sa nabasa ko, wala namang dahilan kung bakit siya magkaroon ng impeachment. Ang nakalagay lang doon ay yung layunin ng impeachment. Yun lang. Hindi naman nakalagay kasi doon na may impeach kasi nagnakaw. Wala namang ganun eh. Wala. Paliwanagan ninyo kung yung mga nakakapanood nito. Kasi inaamin ko sa aking sarili, hindi naman ako nag-aaral talaga ng batas. Kaya sana wala nang ganun. Wag nang ituloy yun. Di ba't yun ang gusto ng karamihan na magkaroon ng kapayapaan? Yun ang itinataguyod ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo ay itinataguyod nila yung kapayapaan, hindi yung bangayan. Kung nabasa ninyo yung mga placard nila, mayroong nakasulat doon, iba-iba. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan. Kasi nakasulat sa Mateo 5:9. Ito, basahin ko Mateo 5:9. Mateo 5:9. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na
mga anak ng Diyos. Oh, ayan. Oh, liwanag. Yung gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan, ituturing na anak ng Diyos. Yun ang sinusunod na aral ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Ano ba yung ibig sabihin ng kapayapaan? Ibig bang sabihin ay yung tawag nito, giyera? Yung nagkakaputukan na? Oh, isa yun. Pero ito, halimbawa, sa isang pamilya, nagsasagutan yung mga anak. Nagsisigawan, kung ano-anong mga pinagsasabi. Pero walang tawag nito, yung literal na giyera, walang ganon. Aawatin sila ng mga magulang. Sabihin, tumigil kayo. Magsitigil kayo. Bakit? Ayaw ng mga magulang yung magulo. Yung pagsasagutan pala, isang uri ng giyera. Kaya dapat magkaroon ng kapayapaan. Halimbawa lang yun. Yun ang gusto ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Napakalinaw. Sana naman ay ewan ko lang kung anong pagkakaintindi nyo yan. Diyan sa nakasulat sa Mateo 5:9. Para sa akin, malinaw. Talagang gusto, pati yung Panginoong Diyos, gusto niya na tayo magkaroon ng kapayapaan. Kaya sa video ito, yun lamang po ang aking maibabahagi. At kung may mga nasabi akong mali, kasi hindi naman ako nag-aral ng batas, pilit ko pa rin binibigyan ng kahulugan ayon sa aking pagkaunawa. Maraming salamat po. At muli, hanggang bukas, patuloy na sumubaybay sana kayo sa aking mga video.